Ngayong araw ay natagpuan ko na ang pinakamurang street food night market dito sa Dubai. At Paps, papakita ko lahat sa inyo sa video na to. Hinihintay natin. Chura! Sa video na to, kakain tayo sa hindi ka manipaniwalang pinakamurang street food market sa buong Dubai na meron kang makakain na as low as 15 pesos. Isang peraso na ito, 15 pesos, di ba? Parang sa Pilipinas lang din. Maghanap tayo ng mura. 75 pesos lang lahat ng wala kang mabibiling ganito sa city center. Look at this. Kakaiba. Authentic Ugandan breakfast dish. First time kong kakain ng Ugandan food. Mabibigat. Pwede na mag-bicep curl dito sa dami ng pagkain na sa harap ko. At masarap na pagkain ng iba't ibang bansa. Ready ka na ba? Tara! Ngayong araw ay nandito tayo sa Dubai Labor Community Market dito sa Al Quoz 4. Ito ay isang affordable, clean marketplace initiated by the Dubai Municipality and Police at nagpo-provide to ng low-cost fresh produce, iba't ibang street food, goods na primarily nagsaserve ng labor community. It is a government initiative designed to provide affordable, high-quality food sa mga laborers and low-income residents. At ngayon ay very open na rin to sa general public. Boom! Pare, sa magandang araw, nandito tayo sa Dubai na tinatawag ng Labor Community Camp or Labor Community Market. Ibang klase. Napakalayo ito sa Dubai, sa mga matataas na building, matataas na gusali, at sobrang dami mga western restaurants dito, Pops. Very local. Baga, ang primary target market na merkadong ito ay mga kawang magagawa at nag-offer sila ng iba't ibang ready-to-eat na putahe mula sa iba't ibang bansa tulad ng India, Pakistan, Nepal, Kenya, at marami pang iba. Pwede nating masabi na ito ay isang United Nations ng iba't ibang putahe. Malayong malayo sa mga normal na presyuhan sa city center ng Dubai. Pero dito kahit sobrang mura na mga bilihin, ay hindi raw magsasuffer ang sarap, linis, at kalidad. Dito mga laborers talaga, oh wow, grabe spices. Dito talaga, mga laborers yung mga nagtatayo ng mga street food stalls. Kaya masasabi mong mas mura yung mga pagkain natin. Katulad nitong nasa likod ko, meron din authentic. It is Pakistani kebab, no? Pakistani. Pakistani? Peshawar, Pakistani. Peshawar, Pakistani. Pops, meron tayo itong iba't ibang Peshawar, Pakistani kebab. Sobrang mura, 3 dirhams lang, umorder na tayo. So makikita mo, may iba't ibang, ito may chicken wings tayo dito, ito chicken legs, ito mga chicken kebab, at dito iniihaw. Sipin mo, Pops, 5 dirhams, 3 peraso. Sa city center sa Dubai, wala makitang ganitong kamura. So makikita mo dito, iniihaw niya, nalagyan niya ng mantika. Ayan. So ngayon niya pala lulutuin. Say hi. Hi. Where are you from? I'm from Kenya. Kenya. Yeah. Is there Kenyan food here, no? Kenyan food here in the market, no? No. No. But there is East African food, Ugandan food at last counter there. Last counter, okay. Yeah. I go there. Thank you, bye. Ito na yung atin. So, inalis na sa metal skewer. And then, nilagyan pa ng extra chili powder. And then, ito yung green chutney natin. Nice. And then, boom. Here it is. Thank you. Okay, pare. Ito na yung ating unang food trip. Ibang klase. Chicken kebab. 5 dirhams. Magkano lang yun? Nasa 100 ba yun? Wala pang 75 pesos lang lahat ng wala kang mabibiling ganito sa city center. Look at this. So, tikman muna natin. Bagong luto pang init nito. Cheers. Sarap. Grabe ang mura nito pero ang sarap. Restaurant quality. Ang init, ang juicy, ang lambot, ang smoky. And then there's hint of spiciness. Yung cumin na lalasahan ko rin. And then the flame case charcoal na dumikit sa pinakakarne natin. Sarap. 75 pesos lang to, pare. Ang mura. This time, try ko with chutney. Ito yung parang mint chutney natin. Good. That's good. Ano? Ang sarap ng sauce. May mint siya, parang may coriander din siya. Ang bango sa bibig. May konting hint of sourness. Oh, I just love this. 75 dirhams. I just love this, pare. 5 dirhams. Ang mura. Nababaliw pa rin ako kahit si Bon na lokal dito. Nababaliw sa kamurahan. Hindi ka magmumura. Like,
Depende rin, mapapamura ka sa kamurahan dito. Ang sarap. Hey, Pops. May ibang food stalls pa dito. For si 10X Food Trip. Boom, pare. Next food trip natin. Meron naman dito ang Nepali Cuisine Momos. Chicken Momos. Hindi to si Momos ng Twice, pero Momo, shout out, ikaw yung bias ko. Pero ito yung Momos na gusto kong bigyan ng focus ngayon. Sige, Paps, makikita mo. So basically, parang siyang xiaolongbao. And then, i-dip natin sa parang chili sauce. Cheers. Grabe. Parang nag-hallucinate. Sarap. Steaming hot, juicy, may mga ground chicken din. Ang sarap, pare. Sobrang moist sa labas, sobrang moist inside. And then there's spices na hindi ko matukoy, pero ang sarap. And then this one, it's tangy, may konting acidity, and definitely manghang siya. Gusto ko lang kainin yung kalahati. Ayun, oh. Ang galing. Parang may nakita akong onion leeks. And then, sobrang siksik nung chicken meat. Ganda. Grabe. So, magkano lang ito doon? So, Paps, isipin mo, isang peraso na ito, 15 pesos, di ba? Parang sa Pilipinas lang din. Labor Community Market. Na-enjoy ko to. Pero, may mga ilang food trip pa dito. For si 10X Food Trip. Paps, meron tayo ditong fruit dessert. Mixed fruit. May pomegranate, banana, tapos grapes. Look at that. Ang dami. And then, what's that? Masala? Masala. And then, meron tayong strawberry sauce. Ang galing. And then, wait, thank you. Boom! Next food trip natin. Paps, may nakita tayo dito very creative. Look at this dessert. May, basically, saging siya. May parang konting pinya, pomegranate, may grapes tayo dito. And then, in-smother yan ng very pinkish sauce na hindi ko alam kung ano yon. Pero sige, kuha tayo. Grapes, konting pinya, banana. Cheers, tikman natin. Gusto ko siyang magustuhan. Parang ito yung crush ko nung college ako. Tinry niya akong gustuhin, pero kahit anong gawin niya, alam mo, try ko ulit, isa pa. Description muna tayo. Let's go with the adjectives. Una sa lahat, parang siyang fruit salad. You have the fresh, juicy grapes. Matamis naman, yung saging nandun. May konting pineapple on na lasahan. And then the pink sauce. Yung pink sauce natin, parang siyang sweet yogurt, yeah? And then may masala powder siya. So medyo may kaalatan siya na hindi mo maintindihan, ang gulo. Doon lang ako medyo nawiwibduhan. Alam mo, masarap to kung wala yung masala powder. Pero nilagyan mo masala powder, isipin mo parang kumakain ng fruit salad. Tapos yung anak mong makulit, nahulog yung isang baso ng asin doon sa fruit salad, tapos kinain mo. Parang ganun yung lasa niya. Pero to be fair, hindi ko talaga siya gano'n trip. Yun, meron pala pomegranate, meron niya, pero sobrang malilit lang. It's a good food to try. Okay, Pops, gawin natin. Bibigay ko na kay Duday ito. Siyang uubos. Ako talaga. Then proceed tayo next food trip. Pare, next food trip natin. Look at this. Magkano lang ito, Duday? 2 dirhams. Magkano yung 30 pesos? Oo, parang mga 30 to 40 pesos. Ang dami. Look at this fried onion. So, pakora na merong mint chutney. Alam mo, tikman natin. Bagong luto pa to. Ang laki. Grabe, ang laki. Bahala na. Cheers. Ang comforting, parang kumakain ng extra crunchy, extra flour na onion rings. And then, flavoring agent pa lang yung mint chutney. It's tangy, a little bit sour. And then that crunchy na pakora natin, yung onions natin matamis. Ang sarap nito. Penging Pepsi Black. Wala bang Pepsi Black dito? Ang sarap. Next.
Try natin to ang Jollibee. So ito yung parang Indian crispy dessert. So kala mo parang siyang pretzel and then may sweet glaze siya sa labas. Tikman natin, cheers. Harap, hindi gano'ng matamis. Malutong. Then once you bite, there's like sweet sugar glaze na nagpop-pop kada kagat mo. Ang saya. Ang mura talaga dito, nakakabaliw. Siguro yung mga ibang lokal sa Dubai, panagano hindi pa rin nakakapunta dito. Ang galing. Hindi nga rin ito touristy, no, Uday? Hindi rin gano'n wala gano'ng turista. Actually, dati pumunta na ako dito kasi nung hindi ako pinayagan mag-vlog. Ngayon, parang mas open na sila sa turista. Okay, Pops. So dito, ito yung ating fish. Meron tayong flavored marinated Pakistani fish. And then, ayan na. Check. Yeah, very good. It's okay. Black seri. Yeah, nice. Okay. And then, grill. Grill. Yeah, okay. And then, lalagay dito sa ating square griller na parang isa sandwich siya. Wow, okay. Parang naka-butterfly cut siya. Ayan. And then, flip. And then, okay. Okay. And then, here. 10 minutes. Oil. Oil. Wow, looks good. Okay, I come back. You want masala? Yes, masala. Yeah. What? Yeah, little. Okay. Then And then what? Yes, thank you. Thank you, bye. thank you. Wow. Put outside. Wait, Okay, Pops, ito na. Naluto nating grilled fish. Look at this, it's so pretty. Ang ganda ng kulay. Magkano na to, Duday? 5 dirhams lang ang mura ulit. Sige, alam mo, karne muna ako. Wala munang sauce. So may masala din yan. Ano mga isda to? Okay, so sherry fish daw ang tawag dito. Itsura niya, kala mo parang pampano eh. Sige, cheers. Okay, sarap. Sarap. May konting lutong na siya. Very smoky and then all of that masala, the spices. Oh, this freaking good. What a good source of protein. Yung smoky niya pa. Ang fresh. Try ko yung balat. Kahit yung balat, sarap. Okay, this time. Okay, Pops, sino magpepeke? Pagkakamay na ako dito. Let's do the very local way. Oh, ang sarap sa kamay. Dapat kanina ko pa pala kinamay. Lagyan ko ng konting sauce. Okay, kamayin natin. Bahala na, cheers. Namin init. Basically, parang ito yung pinakapundasyon ng sauce nila dito, yung mint chutney. Ang ganda lang kasi isipin mo, pato United Nations eh. Pero pagkakaiba, makakahanap ka ng sobrang mura mga pagkain. Like, pag sinabi ko mura, isipin mo, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Mahal na siguro yung 100 pesos yung pagkain dito. Ang mura talaga, ang sarap nito. Anyway, Pops, marami pang stalls pa dito. Medyo may space paint siya akong kumain for si Tenex Food Trip. Okay, Pops, meron tayo ditong, hindi ko alam ang tao sa kanin na to. Bahala na. onion. Yeah. Onion, yeah. Onion. And then lalagyan ng onion daw. Hindi ko alam kung ano yung linalagay. Bahala na. And then some citrus, chilies. And then some red onions. Okay, meron tayo ditong parang fish curry. May cauliflower din siya. Pinakakarne. Bang! Okay pare, look at this heavy-duty dish. Ang literal, ang bigat. Pwede na mag-bicep curl dito sa dami ng pagkain na sa harap ko. So ito, hindi ko alam kung Indian, Pakistani o Nepali food. Bahala na, nakita ko lang kinakain, no? Kasi kuya, kinakain ni kuya. Mukhang masarap. Eh, di try na rin natin. So meron tayo ditong, ito yung parang fish curry natin. May potato tayo dito. Ang laki ng cauliflower. Diyos ko. Ang laki. So dito parang may mashed chickpeas o mashed potato. Sige, tikman nga natin to. Grabe yung kanin. Parang 3 cups of rice na to. Cheers. Okay. Top. Parang chickpeas nga. Namanghang. Parang curry. Sarap ha. Next, gawin natin. May lime tayo dito. Patakan natin yung isda. Try nga natin to. Just go. Nung cauliflower to, kala mo fried chicken. Sige, cheers. I just
Fall of the bone. Fall of the cauliflower. Ang lambot. Sobrang madurog-durog na siya. Ang mushy niya na. Una tayo sa isda. Hindi ko alam anong klaseng isda to. Hindi ko alam anong klaseng isda to. Grabe, ang dami talagang kanin. Ang lalim, oh. Ang lalim. Kaya pala ang bigat ang lalim niya. Ayun. Cheers. Alam mo na imagine ko eh. Kasi karamihan ng mga kumakain dito, like yung primary customers nila, hindi talaga mga turista, mga lokal. Mga lokal meaning mga laborers. What do I mean by laborers? Construction workers, yung mga gumagawa ng kalye, gumagawa ng roads. Kumbaga lahat ng physical laborers talaga, like yung kailangan, alam mo, kumbaga sa atin, mga karpentero, mga gumagawa ng buildings, dito talaga kumakain. Kaya yung ganitong po tayo, ma-appreciate mo talaga sa murang halaga. Nasa 75 pesos something, kita mo naman, Paps, para makakabuhat ka ng 100 hollow blocks kada minuto. Sa sobrang busog mo dito. Taba. Parang meron din siyang lemongrass eh. Grabe. Okay, pare, next food trip natin. Ito kakaiba. May mga iba't ibang African food din dito. Ito katulad nito, Uganda food. Ang tawag dito ay Katogo. What is Katogo? Ayon sa Google, Katogo is a traditional breakfast dish in Uganda. It is served in most regions of Uganda, defined as a mixture of ingredients. Ang ingredients yan usually ay diced cassava mixed with beans and different spices. So ito talaga, kahit pa paano masasabi natin authentic Ugandan breakfast dish. First time ko kakain ng Ugandan food. May beans tayo dito. Ang init pa bagong luto. May cassava tayo dito. And then sa taas niyan, repolyo. Sige, excited na ako kainin to. Good luck sa baby ko. Cheers. Oh, this is pure, rich. Ang rich ng flavor niya. Ang kapal. Just like a thick gravy. How do you define the flavor? Ang unique ng lasa niya. Alam mo, tinatanong ko kanina, kailangan pa ba ng ano nito? Ng chapati? Kailangan pa ba ng rice? Kaya pala parang kinakain siya as is. Kasi may carbs ka na. Basically yung kamote, basically yung cassava, yun yung pinaka-starch mo, yung pinaka-carbs mo. Okay, isa pa nga. Alam nyo yung pagkain na pata with beans? Parang ganun. Magkakaiba. This one, sobrang dense niya. Ang kapal niya, sobrang kapal. Ang sarap ng flavor. Kahit yung addition ng repolyo, nagbibigay ng extra flavor eh. Para siyang may chicken stock o beef stock na hindi ko masabi. Meron tayo ditong chapati. Meron tayo ditong mainit na chapati. Lagay tayo dito. Cheers! Hop. Kahit yung chapati natin, panalo. Alam mo maganda dito, kahit hindi ka na kahit hindi ka na magkanin, mabigat itong pagkain na to. Nangangalay na kami ni Bon, tingnan mo. Medyo nangangalay na kami ni Bon. Pops, ibang klase lang din talaga. Anyway, mamaya sa conclusion, ibibigay ko sa yung final thoughts ko dito sa market na to. Pero masasabi ko lang, this is freaking amazing. Might be one of the best places na na-visit ko dito sa Dubai. Okay pare, next food trip natin, meron tayo dito ang pani puri. Tingnan natin kung may pagkakabi pani puri nila dito. Ayan, so ito yung pinaka-puri natin. Ito si Master. Yung chickpeas natin with onions. Very good, brother. Yes, good. Good. Very nice. Okay, lalagay na dito. Yes. Ate, kamusta? Chickpeas. Yeah. Yes, good. Very good. Very good. Oh, Golgappa. 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 Okay, where are you from? And, Pakistan Golgappa. Oh, never try Pakistan Golgappa. Philippines, yeah. You like Philippines? Yes, like. Very good. Oh, ito meron tayo spicy sauce, like mint chutney, yeah. Mint chutney. chutney, yeah. In Pakistan language, chutney, okay? Okay. Taste a little bit, okay? Yeah. Yeah. Ito yung pinakapani natin. And sour water, bro. Yeah. Okay. Thank you so much. Put like this and then eat, okay? No, perfect. Thank you so much. Boom, Pops. Ito na yung ating Pakistani Panipuri. First time ko makakain ng ganito. How is it? Puro Indian Panipuri nakakain ko. Pero never ko nakakain ng Pakistani Panipuri. Tikman natin. So, ang gagawin mo,
Meron tayo dito yung pinaka-pani natin. Lagay natin dito. Brother, you have YouTube Oh. channel? Cheers! Just a crispy ball, full of flavors, explosion of flavors. That spicy chickpeas, yung mint chutney natin, that sweet tamarind sauce, the crispy puri, the red onions. It's just like a one orchestrated spices, ingredients na nilagay sa isang malutong na bola. And then itong chutney, lalagyan ko na lahat. Kasi sila Duday kakain din yan eh. Grabe talaga dito kung umura pagkain. 3 dirhams, magkano lang yun? Magkano yun lang yun? Mga less than 50 pesos pare. Si Bon kakain, kukuha ng isa. Cheers Bon! Si Duday din daw kakain, subuan mo. Pero dapat ikaw magsusubo. Ayan, susubuan. Si Duday, 5, 4, 3, 2, 1, cheers! Parang security mo ah. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating super cheap street food tour dito sa Dubai. Dito talaga masasabi kong super cheap talaga. Isipin mo, no? Isipin mo pare, 46 dirhams lang yung nagastos natin. Nasa 740 pesos lang yun. Wala kang mahanap na ganun dito sa buong Dubai. Anyway, Duday, come here. Duday, ito talaga masasabi mong bilang ilang years na sa Dubai? 14 years. 14 years. Ngayon ka ba nakita ng market na ganito kamura yung mga pagkain? First time ko to. As in, ganitong kamura. Hindi ko na-imagine yung kahit yung barbecue. Oo. Ganon na siya kamura. Which is, siguro sa Riga, mga nasa 25 dirhams yan or 20. Ganun. So, hindi natin masasabing hindi OA pag sinabi mo ito yung pinakamurang food market sa buong Dubai. Hindi. Kasi Legit ako talaga? yes, kahit ako nagulat ako, ganun ang presyo niya eh. Anyway, Duday, maraming salamat. Thank you, Pops. Ipupunta ka dito sa Dubai. Ewan ko, feel ko open na naman to sa tourists or what. Yung search nyo lang Labor Community Market. Anyway, Pops, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo doon. Ako si Chewy dito sa Dubai. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang!